trigger. Hi guys! Pag-usapan natin ulit ang ventilator trigger. Alam kong familiar sa inyong lahat ang salitang trigger. Di ba lagi nating naririnig ang salitang to? For example, sino ang nag-trigger sa'yo na magalit? Ano ang nag-trigger sa allergy mo? Basically, kapag sinabi nating trigger, ito ay ang nag-cause o nag-start ng isang bagay. Ano naman ang meaning ng trigger sa ventilator? Sa ventilator, kapag sinabi nating trigger, ito yung nag-cause o nag-start ng inhalation para sa pasyente. Kung baga, ano ang reason kung bakit nakakapag-inhale ng hangin ang pasyente? Yan ang ibig sabihin ng trigger sa ventilator. Sa ventilator, may tatlong klase ng trigger. Ito ay ang time trigger, pressure trigger, and flow trigger. Sa tatlong trigger na ito, ang time trigger lang ang kontrolado ng ventilator. Unlike sa pressure trigger and flow trigger, nakadepende ang mga trigger na ito sa kakayahan ng pasyente. So, isa-isahin natin pag-usapan ang tatlong ito. Unahin natin ang time trigger. Kapag sinabi nating time trigger, from the word itself, ang paglanghap ng pasyente ng hangin ay nakabase sa oras. Ito ay kontrolado ng ventilator or should I say kontrolado ng RT. Kasi 'di ba RT yung nagko-control ng ventilator? Ang time trigger ay nakadepende sa sinet mong respiratory rate sa ventilator. Uulitin natin ha, ang respiratory rate, ito yung dami ng hininga na ibibigay natin sa pasyente sa isang minuto. Di ba oras ang pinag-uusapan natin dito? Bakit respiratory rate? Kasi ganito, sa isang minuto ay may 60 seconds. Ngayon, itong 60 seconds, i-divide natin ito sa sinet nating respiratory rate. At yung sagot nito ay ang magiging time interval ng pasyente between inhalations. Halimbawa, nag-set ako ng respiratory rate na 20. So, time interval is 60 divided by 20. Ang sagot ay 3. Ibig sabihin, kada 3 seconds, mag-i-inhale ang pasyente. Inhale. After 3 seconds, inhale. Another 3 seconds, inhale, and so on. Kaya nga, tinawag siyang time trigger. Ngayon, punta naman tayo sa pressure trigger and flow trigger. Kapag pinag-uusapan natin ang pressure trigger and flow trigger, dito papasok ang salitang sensitivity na natakal natin sa mga dati kong mga videos. Pero i-discuss natin to ulit. Sa ventilator, kapag sinabi nating sensitivity, ina-adjust natin dito kung gaano magiging sensitive ang ventilator. Sensitive sa ano? Sensitive sa effort ng pasyente. Effort, ibig sabihin, ginagamit na ng pasyente ang kanyang respiratory muscles, lalo na ang kanyang diaphragm. Kapag nasisense kasi ng ventilator na may effort na ang pasyente, bibigyan ng ventilator ang pasyente ng additional inhalation or additional breath. Yung tidal volume na naset mo sa ventilator, ipapalanghap niya dito sa additional breath ng pasyente. For example, yung green lines, ito yung mga mandatory breaths ng pasyente. Yung tidal volume natin dito ay 480 ml. So, ibig sabihin, every mandatory breaths, lalanghap ang pasyente ng 480 ml na tidal volume. Guys, ang other word pala ng mandatory breath ay controlled breath. Anyway, balik tayo sa sensitivity. Ngayon, nagkaroon ng effort ang pasyente sa paghinga. Ang mangyayari, masisense o madidetect ito ng ventilator. Ang gagawin ngayon ng ventilator ay bibigyan niya ang pasyente ng additional na paghinga. Ang tawag dito sa additional breath na ito ay assisted breath, which natakal natin sa video na to. So kung ano ang sinet mong tidal volume, yun ang lalanghapin ng pasyente sa kanyang assisted breath, which is 480 ml. Ang tanong, paano ba nasisense ng ventilator na may effort na ang pasyente sa paghinga? Dito papasok ang pressure trigger and flow trigger. Sa ventilator guys, may setting na sensitivity. Kung hindi mo makita sa ventilator ang setting na sensitivity, hanapin mo yung trigger. Tulad nitong nasa picture. Unahin nating i-discuss ang pressure trigger guys. Ang acceptable value na pwede nating i-adjust sa pressure trigger ay -1
to -2 cm water. Malalaman natin na pressure trigger ito dahil sa centimeter water. Ang centimeter water kasi ay isang unit ng pressure. Kapag nagkakaroon ng effort ang pasyente sa paghinga, nababawasan ng pressure sa breathing circuit. Tawag natin dito ay pressure drop. The more malakas ang effort ng pasyente, mas magiging malaki ang bawas na pressure or pressure drop. Ngayon ang tanong, bakit mahalaga na tama ang pagset mo ng sensitivity? Bigyan ko muna kayo ng example. Nagset ka ng pressure sensitivity na -4. Ngayon, ang pressure drop sa breathing circuit ay -2 cm water. Doon lang kasi umabot ang effort ng pasyente. Dahil dito, sa tingin ng ventilator, wala pang effort ang pasyente. Kasi hindi pa umabot sa sinet mong sensitivity ang effort ng pasyente, which is -4 cm water. So, hindi mabibigyan ang pasyente ng assisted breath. Kaya mahalaga na sa acceptable value ang pagset natin ng sensitivity. Ngayon, punta naman tayo sa flow trigger. Ang acceptable value na pwede nating iset sa flow trigger ay 1 to 2 liters per minute. Dito sa flow trigger guys, ang number value nito ay positive. Unlike sa pressure trigger, ang value ay negative. At sa flow trigger, ang unit ay liter per minute. Familiar ba kayo sa bias flow? Ang bias flow ay ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng hangin sa breathing circuit. Di ba yung breathing circuit ay may inspiratory line and expiratory line? Ganito ang flow ng hangin. Sundan nyo lang ang green arrow. From ventilator to inspiratory line to the patient. From the patient to expiratory line and to the ventilator. Kapag walang effort ang pasyente sa paghinga, kung ano ang flow sa inspiratory line, ganun din ang flow sa expiratory line. For example, 5 liters per minute ang flow ng inspiratory line. 5 liters per minute din ang flow sa expiratory line. E paano naman kung magkakaroon ang pasyente ng effort sa paghinga? Ang mangyayari, mahihigop ng pasyente ang ilang flow. Dahil dito, mababawasan ng flow sa expiratory circuit. Yung dati, 5 liters per minute ang flow sa expiratory circuit. Ngayon, 3 liters per minute na lang ito. Katulad ng pressure trigger, dapat nasa acceptable value din ang pag-adjust natin ng flow trigger. For example, 6 liters per minute ang flow sa inspiratory circuit and expiratory circuit. Nung wala pang effort ang pasyente, ang sinet mong flow trigger ay 5 liters per minute. Ngayon, nagkaroon ng effort ang pasyente pero 2 liters per minute lang ang nahigop niyang flow. So, nabawasan ng expiratory circuit ng flow. From 6, naging 4 na lang ito. Dahil 6 minus yung effort ng pasyente. Pero sa ventilator, hindi pa rin niya ito makonsider na effort. Dahil hindi umabot ang effort ng pasyente sa sinet mong flow trigger. So ang mangyayari ngayon, hindi mabibigyan ang pasyente ng assisted breath. Kung kaya't mahalaga na tama ang pagset natin ng sensitivity. That's all for today guys. Thank you for watching.